Narito ang mga balita sa araw na ito. New Mexico, nagsimula ng magtayo ng abortion clinic. Sinimulan na ng New Mexico ang pagtatayo ng isang state-funded reproductive health and abortion clinic sa katimugang bahagi ng estado upang magsilbi sa mga lokal na residente at sa mga tao mula sa mga kalapit na estado tulad ng Texas at Oklahoma na may mahigpit na batas para sa abortion. Suportado ang proyekto ng $10 million mula sa isang executive order noong 2022 at naaayon ito sa liberal na batas ng New Mexico para sa abortion. Muling pinagtibay ni Governor Michelle Lujan Grisham ang kanyang suporta sa karapatang magsagawa ng abortion matapos ibasura ng Korte Suprema ng US ang Roe v. Wade at alisin ang universal access sa abortion. Access to reproductive health care should be a fundamental human right. Ani Grisham. Once completed, this clinic will stand as a testament to our state's commitment to reproductive freedom for residents of New Mexico and also those who travel here from out of state in need of this care. Dagdag pa niya. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Manila, kasama na sa 2NE1 Asia Tour. Labis ang saya ng mga Blackjacks, fandom name ng 2NE1, dahil natupad ang hiling ni Sandara Park na masama ang Pilipinas sa comeback concert ng 2NE1. Inanunsyo ng management agency ng 2NE1 na YG Entertainment ngayong Biyernes na kabilang ang Manila at Jakarta sa 2NE1 Asia Tour Welcome Back Concert. Sa Manila, gaganapin ang concert ng 2NE1 sa November 16, Sabado. Magkakaroon naman sila ng concert sa Jakarta sa November 23, Sabado. Talaga nga namang pinagkaguluhan ng mga fans ang announcement post ng YG sa Facebook. Habang isinusulat ito, mayroon ng 72,000 reactions, 8,500 comments at 22,000 shares ang post sa loob lamang ng 3 oras. Huling nag-concert ang 2NE1 sa Manila sa pamamagitan ng All or Nothing tour noong May 17, 2014. Bago ang show sa Manila, magkakaroon ng welcome back concert ang 2NE1 sa Seoul mula October 4 hanggang 6 sa Olympic Hall sa Olympic Park. Ito ang unang concert ng 2NE1 sa loob ng 10 taon at 7 buwan mula nang magdao sila ng All or Nothing concert sa Seoul noong March 1 at 2, 2014. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, lumobo noong Hulyo. Tumaas ang unemployment rate ng Pinas noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority nitong Biyernes. Umabot na ang jobless rate sa 4.7%, mas mataas kumpara sa 3.1% noong Hunyo. Katumbas ito ng 2.38 milyong Pilipinong walang trabaho noong Hulyo kumpara sa 1.62 milyon na walang trabaho noong Hunyo. Samantala, nanatili sa 12.1% ang underemployment rate o 5.78 milyong Pinoy na manggagawa ang naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang trabaho upang madagdagan ang kanilang kita. Ang bilang na ito ay nasa 6.8 milyon noong Hunyo. Mayroong 50.7 milyong manggagawa sa labor force noong Hulyo, mas mababa kumpara sa 51.9 milyon noong buwan ng Hunyo. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.